I think I will be mindful about how I consume things. Baka hindi natin napapansin, little things yun, pero for the next generation, it's actually a big thing. We have a business na pwede yung pagbilihan ng mga magagandang pagkain. So ngayon, iba na yung mundo, nasisira na rin ng paunti-unti. Yung mga businessman, gagawin na nilang mas mahal ang mga benta nila. Maybe sa zombies or Alam ko naman, hindi mo kayang kumain ng gulay lang. Iniisip din kita. parang kaya mo ba na iwan sa kanila yung ganitong klase ng mundo? Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hello, chatters! Welcome back! Welcome Okay. back. So, na-stress ba kayo last episode? Kasi kung hindi, dito kayo mas-stress. At kung na-stress kayo, dito kayo ulit mas stress. Kasi puro problema True. tong topic Puro natin. problema. Ewan ko bakit sino gumawa itong topic na to. Mga problema. Puro problema. Char. Yung nagbigay siguro ng topic nito, lagi iniisip end of the world, ganyan. Mga Or baka survival gutom siya mode. lagi. Baka gutom siya lagi. Kaya ito yung naisip. Ano ba yung naisip niya? Sabihin mo na. Ang naisip kasi niya is, what would you do if there is a global shortage of essential resources like water and food? Yun nga, sabi ko diba, parang lagi lang niya iniisip yung pagkain talaga. Bakit ito pa talaga yung naisip niya? Okay. Hindi. Ito kasi talaga yung mga 2 a.m. thoughts na paano kapag may zombie apocalypse. Mga ganyan. Kakanood niya yun Paano? sa Netflix. Talaga. Oo, kakanood mo na Netflix, ganyan. Hindi nga, pero what if? Alam naman natin na hindi mangyayari yun. Ngayong generation na to, or after 100 years, hindi mangyayari yun. Pero what if after What? 100 years? Dahil sa nangyayari sa mundo, yung mga changes. Hindi natin alam kung ano yung pagbabago sa mundo after 100 years, di ba? Kung ano na lang available, baka puro metal na lang, puro plastic na lang ang available, di ba? So True. we are very advanced because we made this topic for the people after 100 years. Thank you Thank you for Okay. us. Thank you for us. Nagsasabi na daw sila. Mm-mm. Well, for me actually, if this will happen, um, I think I will be mindful about how I consume things. Because right now, parang ako personally speaking, Mhm. um, pagdating sa food, I consume a lot. Kita niyo naman. Hindi naman halata sa katawan ko, pero I really eat a lot. I really eat a lot. And yun nga, if ever na mangyayari to, I will be mindful na dapat we should take whatever we just need, not consume too much. Kasi there are still other people who needs to eat, of course. And another thing na ginagawa ko na napaka red flag for me is yung ino-open ko yung shower pero hindi ako naka-shower. Parang naka-open lang yung shower pero sa salamin pa ako nag-ano kung ano. Kasi Very pinapainit ko yung shower. irresponsible. Ay, oo, Pinapainit pinapainit. ko yung Oo, shower. kapag bukas mo kasi malamig pa muna. Malami. Siyempre Okay, sa sige. umaga, hindi natin kakayanin yun dahil kagigising lang natin. Baka ma-stroke tayo sa nangyari sa atin. Hindi nga tayo namatay sa lamig, namatay naman tayo sa stroke. So yun. Pero syempre, kailangan natin bawas-bawasan yan. Dahil, um, although 70% of Earth is covered by water, but of course, it's not enough. It's not edible. I mean, the 70% is not It's not edible. Diba? drinkable. It's not drinkable. Yeah. So we have to be mindful, responsible in using water. Kasi kailangan nating i-make sure that we will have enough, not just for our generation, but of course for the future generations. Mm-mm.
Gaya nga ng sabi ni B na hindi to para sa atin, para sa 100 years, The after next 100 generation. generations. Mm. So we have to be mindful of what we are doing. And yun, for me, yun, number one is to be mindful about on the quantity that I consume. And next would be uh probably uh find another way to survive. Para kumbaga sa isang araw, puro kakarne, wag mo nang gawin yun. Para kumbaga, sa isang araw, isang beses ka lang magkarne, pangalawa is fruits, then next will be vegetables, di ba? Parang kumbaga, wag mong kainin sa isang beses lang lahat-lahat ng Mm-mm. mga bagay. We have to make sure that we will survive day by day, di ba? Totoo. Uy, and seryoso to ha, kasi hindi naman natin alam talaga na minsan yung little things na ginagawa natin, like yung nagtatapon tayo ng mga food, leftover, napapanisan tayo ng food, hindi natin, baka hindi natin napapansin. Little things yun, pero for the next generation, it's actually a big thing to waste food, to waste Hmm. yung mga resources natin, like yung water, ganyan. Hindi, sabi nga ni A kanina, hindi naman lahat ng water is pwede natin i-consume na pang inom, pang linis, ganyan. So, kung sinasabi nila conserve energy, conserve food and drinks din, kumbaga, 'di ba? Yan. Wag na nating hintayin na Wala ano, nating hintay. wag na nating hintayin dumating yung point na magkaroon pa tayo ng shortage ng water. Actually, nangyari na to, shortage ng water sa place namin. 'Di ba nga may Doon sa schedule inyo? pa? Oo. Alam nyo, ewan ko kung nangyayari din to, pero dun sa place somewhere in Baguio, may place doon na, even before, may schedule ang water, Hmm. right? Tapos, Yeah. dati yun, no, Actually sa amin, every Monday, Wednesday, Friday. o, 'di ba? So, ngayon pa lang It's na, starting. The water is starting, but the food it's not. oh, the food, okay. Pero sa water, dun yung medyo nakakatakot eh, no? Kasi Oh, tignan mo, kasi yun naman talaga, para kumbaga yun yung source talaga ng, I mean, essential, pinaka-essential mm, in all essentials. mm. So, yun. So, ano, bukas pag mag-shower ka, anong gagawin? Hindi na ako Saluhin. maliligo. Hindi na Ah, Or maghanap ng hindi. kasabay. Para, parehas Conserve din. water. Conserve water. Conserve water. Hindi. For me, siguro pag ganon, iipunin na yung water. Kasi Ipunin ako na lang talaga yung water. pinapa-flow ko eh. So I will buy, ano na, container para ilagay na lang. Diretso na Mm-mm. lang. Para mainit siya. Oo. Pasensya na. Sorry, sorry. Okay. So, tapos, sa food naman, sa food yung naiisip ko. Ewan ko kung bakit yun yung food ang naiisip ko. Yung sa food naman, parang nakaka-consume din kasi yung food, yung mga processed food, ng maraming resources actually. 'Di ba? So ngayon, pinakamaganda, actually marami na nagsisimula nito, yung magtatanim ka ng sarili mong um, mga vegetable Mm. sa bahay mo para sarili mo ng ano, yung mga simple lang yung mga tomatoes, onion, mga kalamansi, ano pa ba? Even potato, Kalabasa, kalabasa. Actually sa Baguio, hindi nyo na po sayote. kami kailangan sabihan pero meron pong sayoting tumutubo sa backyard. Hindi mo alam ko kanino to, ano to, ba't meron kaming ganito? Palibre. Palibre ng Libre. kapitbahay. Oo. Ang sayote nakakain ang plant niya. Tapos nakakain pa yung bunga, 'di ba? Yung talbos ng sayote like that. Yung mga ganon, yung mga simpleng mga ways natin to create our own resources ng food. Kumbaga, Mm. ganon. Yung mag-plant ka ng ano. Yun yung ano ko, kasi dito, mainit. Hindi ka makapagtanim dyan sa labas. Ganon, sa backyard mo, ganon. Pero kapag winter, meron akong kakilala, sitaw, eggplant. Mga ganyan yung mga, Tinatanim nila. mga tinatanim. Tapos, di kapag kailangan mo ng gulay, kuha ka na lang dyan. Very available lang sa'yo, di ba?
Yun yung isa kong gusto. Gusto kong i-goal yun na kapag ka, siguro umuwi na ako ng for good in the Philippines, talagang gusto ko, meron akong ano nun, um, Backyard. oo, backyard for that. Or kahit yung mga paso-paso lang. I think they will Paso-paso. live there sa mga paso-paso. Ganon. Yeah, I think they can. Mm. We have to consider the space din naman for that thing, di ba? Mm. Kasi kami naman, ako si Papa, Mhm. personally, hindi ko naman ikaw nawa. Si Papa, um, alam mo naman yung backyard namin before, di ba? Na talagang maraming tanim din si Papa. May Mm-mm. kalabasa kami doon, may kalamansi kami before. We have sili, sayote, for sure. For Because sure. Baguio is the capital of the Philippines. Magulat And kapag strawberry din, no? strawberry. Pero hindi pa, hindi Pero pa kami tomato. Nagtanim tama din si Papa yan, ng tomato. tomato before. So Mm. yun, napaka-helpful din naman kasi talaga niya if you have your own garden, di ba, na Mm-mm. pagkukuhanan mo ng pagkain. And I think, gaya rin nung sinabi ni B kanina na yung mga processed food um, consumes a lot of resources. So I think we should go back to the natural way of eating. I mean the Organic. organic foods, di ba? And that would be better and it will be beneficial for us, di ba? It will be more beneficial for us than to eating the processed food. Though we have a business na pwede yung pagbilihan ng mga magagandang pagkain, di ba? Easy lang yun. Easy lang Pag naubusan yun. kayo, pag nagkaroon kayo ng shortage sa refrigerator Hmm. nyo, just one click, you can Yes. have it. Just one click, ipopost namin yung link dyan later para Uh-huh. naman mabusog kayo kahit kayo lang or kayo with your family or friends, di ba? So Mm-mm. yon, going back. So I think napaka-mindful nung gusto mong gawin pag nagkaroon Mm. na tayo ng shortage for food as a person who loves eating, di ba? Napaka-convenient na sa yun. Sa atin, actually, sa atin. Napaka-convenient na yun if you have your own yung garden na dun Mm-mm. sa bakuran mo. Healthy living pa, ano? Healthy living. Alam mo Mm-mm. kung ano yung mga nilagay doon. Parang kumbaga, ihi ng aso, gano'n. Parang Hindi. nagdadalawang isip tuloy ako. Alam mo naman kung alam mo kung na-sprayan ng para ano lang ba? Para matuwa din naman sila sa episode nito kasi medyo na naman tayo dito, seryoso. Seryoso na naman tayo. Ano na naman. So yun. Alam mo na walang na-spray na pesticides or any chemicals on that. Mm-mm. If you have enough space din naman, you can raise your own hogs. The piggery and Oo, yung um mga ganun. again. Pero, ano ba, sa tingin mo, yung pagbabalik natin or pagiging vegetarian, for example, ng isang tao, nakaka-help kaya siya um, to prevent yung shortage? Like, for example, hindi na tayo kakain ng mga animals kasi yung animals mag-help sila to grow yung sa agriculture, 'di ba? Kasi pag sinabi nating food and pag sinabi nating food, parang more focus tayo sa ano agriculture sector, Hmm. 'di ba? So, pan paano pag may nagsabi na stop na natin pagkain ng mga animals or maging alam mo kasi ano yun yung sa mga meat, ganun, ano na tayo, lahat na tayo maging vegetarian, ganyan. You think it I will think help? mas lalo tayo magkakaroon ng shortage. Di ba? Feeling Kasi, ko lang. I think we would still mas lalo tayo magkakaroon ng shortage kasi puro na tayo vegetables, lahat ng tao. Although our land can produce a lot mm, or big amount of um crops. Pero syempre, depende pa rin naman yun sa pagko-consume ng tao eh. Di ba? Even though sabihin natin na vegetarian nga tayo, pero yung vegetarian natin ay isang malaking bowl. O di parang that's din, di ba? So, I mm, think for me lang naman, I think we just have to balance it out. Kasi nowadays, parang parang for example, vegetarians, they just eat vegetables, 'di ba? Tayo mga mga
kumakain ng meat and vegetables, minsan mas marami ang meat natin. Mhm. So we are consuming more, di ba, than what we need. Parang kumbaga, we have to learn how to manage our diet. We should have balanced diet para hindi natin hindi natin ma-experience, or if ever man na mangyari yun, hindi tayo magutom ng todo-todo, di ba? And eventually din naman our body will adjust to that, di ba? Kasi nga, the reason why we are eating a lot, because that's how we live. But if we live in a better way, then our body will adjust to that, and we will be parang tawag dito, masasatisfied Used to. tayo of what we are consuming. Okay. So, ayun. Um, Naisip mo lang. Kasi syempre, alam ko naman, hindi mo kayang kumain ng gulay lang. Iniisip din kita. Actually, yung sinabi mo nga na parang i-lessen na natin yung pag-consume ng ng yung mga fast food kasi 'di ba ang daming mga processed food, ganyan ganyan. Ang hirap ang hirap sabihin or ang hirap panindigan yan ngayon dahil nga busy ang mga tao. Parang ang gusto nila, lalo na yung mga um Corporate world. oo, na parang yung iba wala nang time para magluto, wala nang time sa ganito, bili na lang ng mas mabilis na iluto, ganyan. So, yun. So, parang ang hirap lang. Pero, paano kung dumating na tayo sa point na wala na tayong makain, 'di ba? At least, kapag na-start na natin ngayon, yung mga sinasabi ni A, at least we are prepared na, ito And lang it won't yung, happen. ay, It won't naman, happen. syempre naman. Okay. Okay. So, isa din na naisip ko na para hindi tayo magkaroon ng shortage is maging tayo, socially aware sa mga nangyayari sa mundo. Kung ano na bang estado ng agriculture, lalo na yung sa Philippines kasi doon naman tayo, taga doon naman tayo. Yung, 'di ba? Doon ba tayo? Siya. Oo. 'Di ba parang isa sa mga gustong sector na talagang tutukan ng government natin ngayon is agriculture. Pero you know what? I've never heard any news about agriculture. Though meron pa isa-isa, padala-dalawa, ganyan. Pero yung talagang nagfo-focus, parang wala. Alam mo kung bakit? Mhm. Nabili na kasi ng Camellia Homes yung lupa niya. Ayun. Char lang. Ayun ang isa na parang masyado na tayong marami ng, Condo. Wala oo, tayo marami ng condo. infrastructure na nagagamit. Sabi mo True. kanina marami tayong lupa. Pero yung lupa, saan ginamit? Infrastructure, bahay, ganyan. So, dapat yung At mga, mga natitirang lupa, hindi naman akma for planting crops, diba? yeah, So, exactly. So, isa rin na gagawin ko is hindi na ako magtatayo ng bahay. Kikitira na lang ako sa mama ko. or paliparin mo yung bahay. Or bali na lang yung bahay. And then, yun nga, yung parang Palutangin pala, hindi paliparin. Palutangin. lutang na lang. Tapos sa Oy, baba, that's okay, ah. taniman. Oh, Taniman yung ilalim. Oo, pwede. Galing mo Talino, talino. doon. Talagang Witty tayo. lumalabas ang talino mo dito. Okay. So, yun, parang maging socially aware tayo kung ano talaga nangyayari. And in that way, parang mag-iisip ka kung dadagdagan mo pa ba yung anak mo. Kung mag-aanak ka Uy, pa ba. that's true. Sabi nga ni Bella Padilla, malaki ang kinokonsume ng human when it Mm-mm. comes to, ang tawag kasi, ano yung term niya doon? Yung footprints, carbon footprints. Carbon. Masyadong malaki ang contribution ng one human for carbon footprints. And of course, those things, it affects our environment, diba? And if we have a lot of population, and of course, those population uh Consume will food din. cover a lot of land and consume a lot of things also, di ba? So we have to be mindful din kung kailangan ba natin ng isang buong basketball team para mabuhay sa mundo. Kaya Actually, hindi na lang ako. di Isa ba lang. parang,
Hindi, parang yung iba kasi, parang, ang dami nilang anak. Kasi nga, gusto talaga nila. Okay, gusto mo, pero dapat maging, yun nga, mindful ka kung ano bang epekto nito. Oo nga, gagastusan mo nga. Oo nga, nandoon na tayo eh. Pero alam mo Mm. kasi, ang problema sa generation natin ngayon, though ganun din naman yung sa ano, dating generation, di ba? Kasi yung mga dating generation, 10 anak, di ba, ganyan. Pero True. kasi, Yung hindi mga sila, nanay-nanay natin. oo, hindi naman sila ganun yung well-educated like tayo ngayon. 'Di ba? Parang we are expected, mas mataas yung expectation na sa atin ngayon dahil napag-uusapan na to, well-educated na tayo sa mga bagay na ganito. At saka noon naman kasi, 'di ba, ang buhay nila sobrang simple. Yung True. pagkain nila makukuha lang nila somewhere dyan, ganun. So ngayon, iba na yung mundo, nasisira na rin ng paunti-unti. Kaya dapat talagang maging mindful tayo na um, kung mag-aanak ka, okay, mabubuhay mo yan. Pero, ang epekto naman niya sa buong community is anong epekto? I mean, isipin mo kung anong epekto, di ba? Ano Like yun, magiging effect? effect nun, no? Parang, Makaka-contribute ba to sa community or mm-mm, magiging tawag dito, makaka-contribute ba siya to make the community better or it will make the community worse, di ba? Though hindi naman mm-mm, namin din discourage kayo na mag-anak ng mag-anak, but you have to be mindful din kasi syempre kahit na gusto mo magkaroon ng magkaanak ng marami, kung wala ka namang tamang resources, then it's not it's not okay din naman. Paano mo bubuhayin yung anak mo kung wala tayong pangkain sa mundo? Di ba? mm-mm. Pagkain pala, hindi pangkain. Pagkain. Pagkain, oo. At saka, alam mo, naisip ko nga, itong topic na to, ang pinaka-close talaga sa, ano, sa mind ko. Part mo, yung food. Hindi. Hindi yung ano, yung if you've watched yung Walking Dead. Kasi doon, hindi lang Mm, naging problema yung mga zombies. Parang yung sa mga first season nila, ang naging problem nila is yung zombies, 'di ba, kalaban nila. Pero nung mga last seasons na, ang problem na nila is yung mga resources nila. Kung yung um yun nga, yung sa agriculture, yung vegetation, yung pagkain nila, yung pag-divide ng mga resources, yung mga ganyan. Naisip ko yun paano kaya pag dumating sa point na dumating tayo sa point na ganun, 'di ba? Wala nga zombie, pero wala naman na tayong makain. Tapos nagpapatayan na lahat ng mga tao dahil doon. Alam mo yun? Yung true. parang, yun lang yung pinaka-problema natin, wala tayong pagkain, pero ang dami ng madadamay, like, magiging masama na tayong tao, And diba? another thing, yun nga, magiging masama na tayong tao kasi yung mga businessman, gagawin na nilang mas mahal ang mga benta nila. Di ba? Kasi Yun nga, pa. less resource means higher price for everything. Mm-mm. So we have to be mindful. Pag pagpipiliin, ano mas gustuin mo? Lesser resource for water or lesser resource for food? Per food na lang. Food. Yes, Mm-mm. because we can still live with water. Di ba? Parang nag-hazard ka, with water. Hindi, pero totoo din naman. We can still Mm-mm. live with water. But just Mm-mm. water. I mean, yeah, we can live with just water. Di ba? Pero, Mm-mm. and we can find ways to suffice our hunger. Di ba? Oo. Kaya, as long as there is water, I'm okay. Para sa akin kasi mas madaling gawa ng paraan yung kakainin mo talaga. Yung kung anong, ano mo dyan, um, kung anong pwedeng makain. Ang daling, para sa akin, mas madali yun gawa ng paraan compared sa True. water, na parang ang hirap uminom na lang Hirap ng mag-provide. oo, ng malinis yung talagang Siyempre kapag may water, hindi mo naman pwedeng inumin yan. Baka magkasakit True. ka pa, baka ikamatay mo pa, ganun. Napaka-importante ng water talaga kahit sa aspekto ng buhay mo gawin ay isipin. Very, very essential talaga ang water. Mm-mm. And yun nga, yung gaya mo sabi mo kanina, makakahanap tayo ng way. Marami pang halaman dito sa mundo na pwede natin kainin na hindi pa natin na-discover. Mm. Eh, yun nga actually. Kaya ngayon siguro maging start na rin tayo na maging ano, um,
hindi naman sa exactly vegetarian, pero learn to eat vegetables, insects, Balanced mga diet nga kung insects. balanced diet. Pero as a person who blog a lot about food, parang medyo ano naman tayo dyan. Medyo mahirapan tayo sa ganung paraan. Pero yun nga, Pero one step at a time, at least, 'di ba? Ready na natin yung sarili natin. although di pa man mangyayari sa generation natin, but we have to prepare for the future generations. Yun din Alam yung niyo yan, iniisip. chatters. Isa rin yun na iniisip ko na paano kapag ka nagkaanak ka, tapos yung iiwan mo, yung syempre anak mo, apo mo, tapos yung apo ng apo mo, ganun. Parang kaya mo ba na iwan sa kanila yung ganitong klase ng mundo, 'di ba? Kaya parang dapat talagang ngayon pa lang, kala mo naman talagang ano no, sustainability ang ano. Pero totoo, Hindi, pero ano naman, yung mga we are just simpleng stuck with. paggamit natin ng mga reusable na bottles, reusable na bag, 'di ba? Yun yung mga simpleng mga bagay na siguro balewala lang sa inyo pero malaki yung impact nun sa Environment. environment natin para hindi tayo dumating na Sa magkaroon ganun tayo pa. ng mga shortages, 'di ba? Yung mga waste na yung mga sinasabi mo din naman, those are the ways that I mean, those are the ways to help the environment not to be destroyed, diba? And of course, kung hindi natin gagawin yun, masisira yung environment natin. Kokonti yung resources natin. Mm. Alam mo, 'di ba meron yung time na bumagyo sa Baguio, tapos first time ever na nagbumaha, 'di ba? Ibig sabihin daw nun is wala nang masyadong tree. Enough. Oo, wala nang masyadong tree sa Baguio na parang nakakasad, na parang eto na ba yung iiwan natin? Hindi na na-experience ng mga pamangkin natin yung mga times na kapag pag bumabagyo or umuulan sa Baguio City, chill weather ang tawag natin nun. Ngayon, nakakatakot na. Gets mo? Nakaka- Yung, 'di ba? Parang never nung bata tayo, parang never sa memory ko na nagkaroon ng bagyong malala na bumabaha, ganyan. Hindi, Tapos at saka ngayon, pag bumabagyo talaga sa Baguio, we are enjoying the storm. I mean, mm, hindi naman yung enjoy na enjoy tayo pero I mean, we are chill not mode. bothered by the sport, by Mm, the storm. Diba? Na parang alam natin na we are safe because we have a lot of trees during that time. And ngayon nga kasi, marami na rin talaga mga infrastructures na tinatayo sa Baguio. And we know that. Especially for us, na mga taga-Aurora Hill, a lot of new infrastructures doon na talaga. mm. Nagulat nga ako nung umuwi ako sa Pilipinas kasi, oh, there is this one hotel. Oh, pagkatingin ko sa kaliwa, meron namang isang hotel. Sabi ko, oh, yeah. Parang in a way, okay, developing na, ganyan. Developing, but But at it's the not same sustainable. time, it's not sustainable. Ganun. Dapat, it's always, we need to grow both ways. Alam mo yun? Pero, possible kaya? Kasi di Actually, ba it's yung, possible. It's possible naman. It depends on how you will construct those infrastructures. Ano ba to? Mm. Ano? Pero yeah, it can happen, diba? It can happen. Pero maganda yung yung sa DENR, every time na may puputulin kang puno, babayaran mo para tapos meron silang mga program na magtatanim sila ng puno. Pero ang mali lang doon is napupunta ba ng tama yung binayad mo dun sa puno na yon. Like True. ang mahal magbayad ng puputulin mo na puno, may permit ka pa, ganon. Tapos so, hindi mo natin alam kung saan napupunta yung pera na yon, di ba? Ngayon, magtatanim sila ng puno. Ang puno hindi naman yan bukas or after 1 month, puno na yan. Malaki na. Di ba? So, It takes years para maging talagang strong na puno yan. So, parang ganun. kaya nga ako naiisip ko if ever man na magkakaroon ako ng sarili kong bahay, I won't cut the trees. Para kumbaga,
being part of the sustainable way of living is to go around the tree, di ba? Ang hirap naman nun kasi sa amin, okay, experience lang. Yung sa amin kasi, Oo. talagang may puputulin kang puno nung ano siya, nung lupa pa lang siya, 'di ba? So may mga permit naman nung pinutol yun. Tapos mayroong isang puno dito. Um, nung bumagyo, ano na siya, pag-give up na siya. So kapag yun umano sa amin, disgrasya. So syempre, puputulin na lang siya. Yung ganon, yung minsan hindi mo rin maano, hindi mo rin masabi na sana hindi talaga namin siya puputulin kasi malaki siya. Pero naging threat na siya nung matutumba na. Kaya pinutol na No, but lang. at least yung sa inyo naman kasi, I mean, the reason why you cut the trees is because For threat na safety. siya. Hindi na siya helpful for the environment, diba? Pero yung magpuputol ka ng maraming puno just to build a commercial building or whatever it is. Parang you have to be mindful, diba? Parang kumbaga, kung iisang puno lang naman yan, huwag mo na putulin. Itayo mo na yung bahay mo around that tree, diba? Parang i-construct mo na lang siya based dun sa ano niya, dun sa True. kinatatayuan niya. Matalino ka namang tao eh. Kaya mong gawin yun ng Hmm. paraan. Architect ka, 'di ba? Engineer ka, 'di ba? True. True. Pinagsabihan. Pero Anyway, we have to give back to the environment din naman. Yung hindi lang tayo nakikinabang sa environment. mm. Actually, yung sabi nga nila kapag inalagaan mo si Mother Earth, alagaan din tayo ni Mother Alam. Earth, 'di ba? True. It's And two the reason way. why the tree give up because wala na siyang lupang pinanghahawakan. Oo, actually. Kasi ano na siya, lupa na lang siya dito. Lupa. So, kailangan lalagyan siya ng ano. Syempre, hindi namin magalaw kasi hindi na namin yung lupa. Actually, True. hindi na namin puno yun. Sa kabila na True. Pero yun, sa hindi inyo kasi namin yung yun. bagsak. Oo, kaya parang sabi namin, wala. Tapos, ano na siya, gumuguho na yung lupa. Kasi hindi nilagyan ng support. Ganon. True. So Ayun. yun. Parang tuloy ayoko na ng ano. Kaya parang sana stop na ano sa Baguio. Kasi bukod sa ang dami ng tao, ang dami na rin, parang ang sikip-sikip na. Wala, hindi na siya Mm. yung kapag may pumupunta nga ng mga turista tapos nadi-disappoint sila. Parang sa amin din, nasasad din kami na yun yung vibe nyo na sa Baguio, yun na yung tingin nyo sa Baguio na parang ang sikip na hindi na siya yung parang pang Oh, ah, hindi na siya welcoming na city for tourists. oo na parang yung gusto mo magpahinga na chill mode, ganyan-ganyan ang daming tao. Ganun. Stressful. Siguro, Well, naalala ko nun dun sa ano, sa may itatayo ata somewhere dun sa ano, nung high school tayo. Tapos nag-rally sa may somewhere UP, Convention Center, somewhere na ganun. Tapos nag-rally tayo kasi puputulin nila yun. Nakasama ka oh, ba nun? Yung umulan? nakasama ko dyan. Oo, Kasama ko. yun. Ito itatayo na nila doon before. Pero hindi natuloy, di ba? Hindi natuloy kasi a lot of people rallied for it. Oo. Even the So, SM actually, di ba? Yung place ng SM, kung saan man naitayo ang SM Baguio ngayon, hmm, that was a very beautiful forest before. hindi ko na Di ba? matandaan. And sabi-sabi nila there were some deers inside, but nawala Sam? siya. Deer. Talaga? Yeah, Elementary pa lang tayo na naalala ko grade 5 or grade 6 nung tinayo yung SM. mga ganun. Yun. Tapos yung extension And ngayon, yun yung sana extension. Yung ginawang extension, yun yung sana pinaglaban pa natin, no? Kasi hindi naman natin kailangan ng ganong kalaking SM eh. Para sa akin na, true. bilang taga Baguio, parang hindi ako natuwa nung lumaki, nung umuwi ako, tapos nakita ko, parang feeling ko nung una, syempre parang, oh, laki na na SM, pero parang hindi ako natuwa. Ako lang naman. Ako Sa akin din, lang hindi ako naman. natuwa. Kasi parang ang nangyari lang naman doon is it didn't help the community. It destroyed the community. Parang Mm-mm. kumbaga, nagbigay nga siya ng maraming opportunities for the people to work at, di ba? Kasi syempre maraming shops na nag-open. But
hindi nila naisip yung yung outcome for the environment. Yeah. Mm-mm. Well, Yun kasi yung list na hindi na priority siya natin eh. true. Sa totoo lang. Actually, parang kumbaga pupunta ka na ng Baguio ngayon, parang hindi na siya yung Baguio before na you visited Baguio for the pine trees. Parang pumunta ka doon para for in front ng mga buildings na nighttime bago. Mga restaurants, mga, alam mo yun, yung pinaka the best na lang siguro na spot is yung John Hay. Burnham. Burnham, gano'n. John Hay, Burnham. Pero at least, Mines View, hindi naman na siya masyado. But still, John Hay. John Hay is still okay. ayun. So, yun, yung parang ang pinaka-highlight ng podcast na to is, um, wag na natin hintayin na dumating tayo sa point na magkaroon ng shortage. Ganon, na Hmm. nakakatakot na pagdaanan to ng next na generation. True. Siguro, and gawin na nating priority siguro yun. Magkaroon na tayo ng change of life. Proud kami, actually, yun din naman. Proud kami sa Baguio kasi we don't use plastics there anymore. True. Yung mga plastic Pero I think yung Plastic. mga ibang One single restaurant, use. yung mga restaurant gumagaan pa rin sila ng ibang plastic cup or anything. Which is, I think bawal. Pero still they're doing it. I don't know why. Pero yung mga plastic na ganon, at least yun na may maintain. Small steps. Small steps. Maganda din talaga. Yun naman yung pinaka-proud ko sa Baguio kasi Baguio people always follow the government. Mm-mm. Pag alam naman na makakabuti. True. Kasi palabad din naman Ay, kami kapag naman, nadedehado. Hindi rin naman po pwede sa hindi amin yan. nakakabu. True. Mm-mm. Yeah? Yun lang. Yun, actually, ito din naman. Parang one of the um, way of the Baguio government, Mm. ways of Baguio government to sustain the life of Baguio people is yung pagko-close ng Session Road na naging issue siya lately kasi merong nag-post sa isang Facebook page ng Baguio, and then he said that um ang Session Road ginawa para sa sasakyan, hindi para pagdrawingan ng kung sino-sino. Ah, And a lot of people nag-comment sa kanya na parang siguro tong taong to walang masayang childhood at walang pamilya kaya hindi niya na-appreciate yung ganong bagay. Which is, for me, hindi lang naman kasi siya for the family, but of course for the whole community, because mas mapapakonti mo yung yung carbon emission ng mga mm-mm. sasakyan. Because Mm-mm. people will tend to ride the public transportation than to use their Mm-mm. private cars, di ba? Kasi Totoo. I mean, mahirapan na silang mag-drive dahil Commute traffic din. na, dahil close ang session eh. And Session Road is the busiest road in Baguio, di ba? Totoo yun. So, yun, it's little way of helping the environment. We cannot expect na maintindihan niya ng mga taong with little brain. That's true. That's why So, let them medyo just there are some talk. people who are supporting him, but there are a lot of people who are against what he's saying. Kasi pag taga Baguio ka talaga, you will appreciate that. Yes, actually. Hmm. Actually, yung, nung umalis kasi tayo, wala pang ganun, di ba? Yung every Sunday, Wala pang ganun. ganun. That's one thing na nagpapa-excite din sa akin na pag umuwi ako. Parang I want to experience that. Yung mga talagang, yung mga turista, yung mga lokal, um, nandoon to appreciate yung mga artists, yung mga singers, yung mga ganun. And fresh air. Fresh air, oo, Not very fresh, na-encourage. but of course fresher than what they are having Yeah. during the weekdays. Oo, ni-encourage na mag-walk, ganun. True. So, yun Yes. lang. So yun. Eto, meron ako na-receive na 2 comments regarding this. Sabi niya, what? You mean like
ano? What? You mean like we all did in 2020? People headed things they've never used. Some would visit the grocery store several times a day, hoping a truck came in. We made the best of the food we could. I wouldn't I would have cooked from scratch, but basics like yeast were impossible to get. As far as water, my house has a deep well. Oh, pwede rin to, no, yung magkaroon ng deep well. Water isn't usually the problem unless a massive storm shuts off power or contaminates your town's water source. Sabi niya. Saan kaya Mm. tong place? Tapos sabi niya, well, it rains here so I just drink that. Pero actually sa province, they are still doing that. I mean, yung dun sa poso. Poso. Yeah. Yeah. Parang Though sa it's kanila. not that clean na. Hindi na siya ganun kalinis. But Mm. still, it's edible if you boil it. Alam mo ba It's yung potable. I ubog? should say Al- potable. alam mo bang ubog? Ubog. Yes. Ubog. I'm from Baguio. I know that. Di ba meron yung mga place sa Baguio na may ubog? Tapos yung, ang ano lang niya, may water lang na lumalabas from somewhere. Tapos From yun na yung, from from the mountain. from the mountain, ay, tas wala na ngayon, no? Dati hindi ko alam kung saan kami nakatira nun, pero doon kami nag-iigib sa ubog. Pero if you are from Aurora Hill, parang feeling ko iisa lang ang ubog natin doon. Saan? Which is yung malapit kay Ate Girlie. Malapit, yung pinaggitnaan ng Unila Hill and how do you call that? Yung Papesay na hindi. Uh, ano Di yung isa, daer? hindi kami doon kumukuha eh. San Which is Antonio. yes, San Antonio. Kasi doon Mm. talaga, for my side, yun kasi yung pinakamalapit na umbog sa amin. Kasi talagang walking distance lang kami doon. And yung ubog na yun naman kasi, nawala siya. Kasi there is this refilling station na inangkin nila yun. Ay, So, yun. If you know yung, the very, very famous refilling station there in our barangay. ah, yung palang story noon. Biglang isip, okay. Hindi natin alam kung ano magkakos ng shortage. Maybe dahil sa actions natin, maybe sa zombies, or maybe kung ano man True. ang pandemic, anything. Basta, yung mga sinabi namin, sana naka-help or naka-open ng minds ninyo mga chatters. Kasi, as we are speaking now, parang naiisip ko, tinitignan ko yung mga gamit namin dito na nakaka-apekto. Kung ano yung mga pagkain namin dito na nakaka-apekto. And maybe, unti-unti, may change of something dito. Yan, sa lifestyle and the way we live. Ganyan. Kasi yun lang din naman I mean, yun lang din naman ang solution din. We have to change our lifestyle in order for us to live. Diba? Mm-mm. Syempre kung ang lifestyle natin is very, very, ano lang tayo, very, parang tawag dito, irresponsible. Na-consume lang tayo ng consume, gamit lang tayo ng gamit without thinking if it's okay or not, then, diba? Parang ako nga, gaya ko ng sabi ko kanina na I'm wasting some amount of water while waiting for it to be warm. So yun. Sana chatters may natutunan kayo sa mga sinabi namin. Kasi nga, hindi kakayanin ng isa or dalawang tao lang yun to Mm-mm. survive. Mm-mm. For us to survive. But all humans should do that. We Mm-mm. are not, we are not pushing you to change your lifestyle totally. But of course, just be more responsible and be more mindful about consuming our resources. Mm. Okay, I think that's it. Okay. Yes. Nakakalungkot Very na naman itong episode na to. Hindi. At least nakapag-open tayo ng mga minds and nakapag-ano tayo ng mga discussion na pwede namang magamit and can change our lives. Okay? So, ayun. Thank you, Chatters, and thank you, A, for another Thank you sa inyong episode. lahat. Thank you, B. And of course, next episodes, babalik na po tayo sa regular programming natin na puro kalokohan lang tayo. Ay, feeling ko yung susunod medyo malungkot.
Malungkot, pero hindi siya yung totally nakakalungkot dahil maraming masasayang couple sa panahon na to. Ah, Dahil malamig na. Tsaka- dahil taglamig malamig na. na. Oo nga, no. So, Ed, ikaw ba meron na? Abangan sa Ako, susunod itong na aircon. Kaya episode. palamig ang buhay. Kaya palamig Salamat ang buhay ko nitong aircon. sa aircon. Okay, Salamat. so, saan nila tayo mapapanood? And of course, maraming salamat ulit mga chatters. Gaya ng sabi ko, kung gusto nyo mapanood or mapakinggan ang aming mga previous episodes, please follow us. And of course, um, listen to our podcast in our Facebook page, TikTok, and of course, our Spotify, the Group Chat Podcast by ABC. And of course, sa ating YouTube, the Group Chat Podcast with ABC. Yes, please subscribe. Please subscribe and pakishare na rin. Yes. Wala namang masyadong mawawala sa inyo dyan. Bye, Bye, guys. chatters! And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.